yung Fuel Crisis Act of 2026, no? I filed a bill because sa tingin ko, pag nagtagal-tagal ito, yung excise tax is not enough eh. Unang-una, I filed a House resolution Right. removing VAT, no, from fuel. Pero ang naaprubahan namin doon is yung pagtanggal ng excise tax, no? Pero sumuporta na rin ako noon. Ang pakiusap ko lang sa gobyerno, kung hindi pa rin sapat yung excise tax, sana open naman sila natanggalin yung VAT. Because the difference of the excise tax and the VAT, yung excise tax sa crudo, sa diesel, fixed yon 6 pesos. Kahit 50 pesos yung price ng diesel, kahit 100 pesos yung price ng diesel, 6 pesos yon. Ang problema ko doon sa VAT is, pag 50 pesos yung price ng diesel, 12% is 6 pesos. Pag naging 100 piso yung price ng diesel, yung 12% is 12 pesos, di ba? So dumodoble, nakakadagdag siya. So yan yung isang proposal ko. Number 2, doon sa aking proposal na Fuel Crisis Act of 2026, number 1 doon, binibigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na to stop yung mga excessive o yung mga nagsasamantala, just in case magkaroon ng pagkakataon na pagsamantalahan yung presyo ng fuel, presyo ng bilihin, presyo ng utilities, ng internet, may kapangyarihan yung gobyerno na i-control yun. Number 2, di ba nagkakaroon ng pagtatalo doon sa hindi pagtaas ng fare ng mga utilities, di ba? Ng PUJ, ng bus, hindi pwedeng itaas, no? Pero ang problema naman, tumataas naman yung fuel. So pag nalugi yan, malamang hindi na mamamasada yan. So binibigyan ko doon ng kapangyarihan yung gobyerno na sila na ang uupa, whether local government or national government, sila na ang uupa doon sa mga PUJ, sa mga tricycle, para sila na mag-absorb, gobyerno na mag-absorb noong dagdag na presyo ng fuel. Ibig sabihin, hindi ipapasa ng mga jeep, ng mga tricycle, yung taas ng presyo doon sa mga sasakay, kung hindi gobyerno ang magbabayad ng taas na yon, and then ibibigay na libreng sakay ng gobyerno. So may kapangyarihan yung gobyerno nun. Tapos syempre pag tumaas yung mga presyo ng pagkain, mahihirapan na rin yung ating mga kababayan na magbayad ng rent, no? So hindi pa pwedeng magtaas ng residential rent. Doon sa MSMEs, doon sa micro, small, medium enterprises, hindi rin pwedeng magtaas ng commercial rent. Tapos pwede magbigay ng emergency loan ang SSS, GSIS, tsaka may moratorium doon sa payment ng mga loans. So yun ang iniisip kong ano. So I just want to concentrate on that.